Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Lumalabas mga kababayan, yung issue sa 18 ex-marines saka yung Diskaya tumuturo sa previous administration. Yung timeline, mga kababayan, na-discover na parehas sabi sa mismong pahayag mga kababayan ni Boyeng Rimulya. Di ba, mga kababayan? Kaya lumalabas talaga pong propaganda. Hindi man po ebidensya ang habol nila. Puro propaganda, mga kababayan. Yan sabi ni Rimulya, mga kababayan. Citing intelligence report, Ombudsman Rimulya said at least one photo in the affidavit of 18 ex-Marines was taken during the term of former House Speaker Lord Velasco or before the administration of President Marcos Jr. Panaw ni Digong. Di ba, mga kababayan? Ngayon, remember yung issue sa Diskaya? Tumabo ng kontrata, mga kababayan, as admitted by Sara Diskaya sa pagtatanong mismo ni Bato de la Rosa. 2016 na niya. 2016. Dito naman po sa delivery, mga kababayan ng mali-malitang pera doon sa Kongreso, na-discovery po ni Ombudsman Rimulya, 2022, panahon ni Digong. Di ba, mga kababayan? So makikita natin dito mga kababayan, yung kampo ng mga DDS, may isa silang lumang taktika na paulit-ulit na ginagamit po. Kapag hindi na nila kayang ipagtanggol yung nakaraan, gumagawa sila ng kwento, mahilig gumawa ng kwento para ilihis ang sisi sa kasalukuyan. Ganon. Di ba? So ito mga kababayan ang eksaktong pattern na nakikita ngayon sa dalawang kontrobersya. Yung kwento ng alleged mali-malitang pera ng 18 ex-Marines. Tapos yung mag-asawang Diskaya sa issue ng flood control, ghost flood control projects. Kaya makikita natin mga kababayan, sa unang tingin, parang malaking revelasyon. Malaking paratang, malakas na salita. Pero pag sinuri mo na yung ebidensya, yung timeline, yung proseso, so lumalabas na mga kababayan yung malinaw na tanong. Bakit pilit nilang dinidirekta ang sisipo sa kasalukuyang administrasyon? Kung ang mismong ebidensya mga kababayan ay tumuturo sa mga naganap sa nakarang administrasyon. Tama po, mga kababayan? Di ba? Ngayon, yung mga ex-Marines, yung 18, sinubpe na po mga kababayan ng NBI. Tapos, ang dumating, 16 na lang mga kababayan. Tapos, nang pumunta sa NBI, nag-refuse na matanong. Di ba? Ang gusto nila, sabay-sabay lang silang nagsasalita. Hindi naman pwede ang ganon. Sa legal na proseso mga kababayan, ito po ay hindi pangkaraniwang hakbang. Kasi po sa batas, ang testimony dapat personal, specific, at saka independent. Hindi po makatwiran yung 18 sabay-sabay. Sabay-sabay sila na may personal knowledge. Napaka-imposible yon sa mga pangyayari sa loob ng 30 buwan, may ganon. Di ba? Ngayon,
Pinuna mismo ni NBI Director Matibag yung mga inconsistencies sa mga naunang pahayag nitong mga ex-Marines. With that, sabi po ni Matibag, kailangan anyang busisiin muna yung mga aligasyon bago ipatawag yung mga opisyal na kanilang idinadawit. Madaling sabi mga kababayan, hindi sapat po yung paratang kung hindi po ito sinusuportahan ng consistent na testimony at mga ebidensya. Ngayon, kahapon, mas lalong naging mabigat yung usapin nang magsalita na si Boyeng Rimulya. Tapos sabi ni Boyeng, lumalabasan niya may manipulation of facts. Ito yung sabi niya, no? Ni Boyeng Rimulya kahapon. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Panahon ni Digong. So, it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts. Manipulation of facts. That was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least saying, I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Booking na booking. Nabitag sila sa sariling patibong. Ganon mga kababayan ang nangyari. So makikita natin questionably ang credibility ng mga saksi, pati ng abogado. Ng abogado na nag-present mga kababayan sa media. So ayon din mga kababayan sa naging payag ni Rimulya, may seryoso ding issue sa background ng mga saksi. Hindi daw lahat sa kanila ay tunay na Marines. May mga dishonorably discharged kung saan yung 6 sa kanila may pending murder cases. So alam naman po natin na nasa korte po, mahalaga yung credibility ng mga testigo. Kung ang testigo ay may mabigat na record, mga kainahinala na background, so natural lang mga kababayan na pagdudahan yung kanilang mga testimony. So ayon po kay Boyeng Rimulya, may indikasyon daw na ang layunin ng grupo ay lumika ng tinatawag na political tipping point. So anong ibig sabihin nito? Ito po ay isang taktika mga kababayan na maglalabas ng ng malaking aligasyon tulad ng ginagawa nila ngayon. Magpipresenta sila ng mga whistleblowers, gagamit sila ng military imagery, tapos magpapakalat ng narrative sa social media. Kaya lang, hindi man effective. Hindi na maniwala yung mga tao. Gusto nila silang gatungan, yung destabilization, mag-alsa, mag-rally yung mga tao. Wala man pong pumatol. Di ba po? So ang layunin nila possibly mga kababayan, mag-asik ng pagdududa sa loob ng institusyon ng ating gobyerno, lalo na po sa military kasi mga military sila, former military. At ang drama nila mga kababayan, kaya daw sila lumantad na kasi hindi na nila masikmura yung korupsyon sa gobyerno. May gano'n na drama po. So sa pinakamasamang senaryo mga kababayan, maaari po itong magamit para udyukan
ang destabilization o co-narrative. Kaya lang po, walang pumatol. So hindi po ito bagong taktika sa political warfare. Isa po itong psychological operation. Ngayon, pag-usapan natin yung koneksyon ni Mike Defensor na laging bibida-bida, bumiprintira siya. Alam naman po natin na si Mike Defensor isa pong political figure na malapit kay GMA, malapit kay Digong sa mga Duterte. Kaya dahil dito mga kababayan, lumalakas yung mga tanong. May political orchestration ba sa likod po ng paglabas nito mga sinasabing saksi? Di ba pa? Ngayon, dito tayo sa Diskaya couple na parehas po yung pattern. So, ang kanilang paratang, may umano'y kickback scheme na nangyari sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Ngunit, nang suriin po yung records, sa mismong pagtatanong ni Bato, lumabas na tumiba po ng napakarami by the billions na projects yung mag-asawang Diskaya 2016. You see? Ito yung pagtatanong ni Bato. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016? 2016 onwards po. 2016 Basag si Yes, Bato. 2016 onwards. May follow-up Yeah, yes, sir. ka ba? Yeah, Okay. go ahead, sir. Go ahead. Alright. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Sinisisi nila sa ating Pangulo. 2016 tumiba yung Siguro diskasya. mga 2016 onwards. Mali Please na. make sure of your Ay, answer. yes po, 2016? 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Turo ng turo. Malinaw na tumiba yung mga diskaya. Panahon mga kababayan ni Digong. At ito naman po na aligasyon ng 18 Marines lumalabas. Yung delivery, panahon din ni Digong, 2022. So makikita natin mga kababayan ang DDS propaganda playbook. Una, step 1, maghanap ng mga witness or witnesses. Then maglalabas ng mga matitinding aligasyon. Tapos sabay turo sa presenting administration. Diretso agad sa press conference po. Ganon. Tapos sabay atake ng kanilang mga minion sa social media, ikakalat na po sa social media ecosystem. Uulit-ulitin din lang nila para magmukhang totoo yung kanilang kwento. Hindi sa kanila importante kung kompleto yung ebidensya. Ang mahalaga sa kanila mga kababayan, maitanim yung duda sa isipan ng publiko. Ganon ang sistema ng kanilang propaganda. So, ito yung pinakamalagang tanong. Bakit sila gumagawa ng ganyang uri ng mga narrative? Ano niya, Mr. Maravillas, ang paliwanag mo niyan para pagtakpan po yung mga kabulukan sa previous administration. So, kung ang timeline mga kababayan, 2016 to 2021, hindi mo pwedeng ipaliwanag yon na hindi madadamay ang nakaraang pamalaan kasi previous administration nga po yung timeline. Di ba? Kaya ang ginagawa nila, ililipat yung kwento. Kahit yung sa investigasyon, ayaw ni Jingo Estrada pag-usapan yung 2016, 2022 anya onwards. 2022 onwards daw, sabi ni Jingo Estrada. Ngayon, bakit mo mapanganib ang ganitong mga ginagawa nila? Kasi po, hindi lang ito simpleng political attack. Mas malalim po ang epekto nito sa ating lipunan. Kapag po nasanay ang publiko sa mga scripted
scripted testimonies, template affidavits, mga papresko na wala naman pong ebidensya at matindi yung mga ginagawang paratang para lang manira. Pag ganyan, unti-unti pong nawawala ang linya sa pagitan ng katotohanan at propaganda. Kaya nga maraming tao ngayon confused. Litong-lito sila kung ano yung paniniwalaan. So ang tunay na pinsala, nagkakalungkot po, nasasangkot yung military, yung pangalan ng military sa faking narrative po. Saka nasasayang yung oras ng ating mga investigador tulad ng NBI sa mga walang kakwenta-kwentang kwento. Saka nasisira po yung tiwala ng publiko sa mga tunay na whistleblowers. At ginagawa na lang na propaganda tool ang seryosong aligasyon po sa korupsyon. Yung ang nakakalungkot po. So kapag po ang politika ay naging teleserye, ang hustisya po ang unang namamatay. So itong kwento mga kababayan ng 18 ex-Marines saka yung Diskaya couple, hindi lang ito mga kababayan tungkol lang sa mga aligasyon. Bagay ito ng mas malaking narrative po sa politika. Narrative war sa politika. So isa pong laban ito between truth saka yung scripted narrative. Ebidensya versus optics and due process laban sa propaganda. So nakikita natin mga kababayan dito ang malinaw na coordinated propaganda narrative para po isisi sa kasalukuyang administrasyon ang mga anomalya na tunay na naganap noong Duterte administration po. At napaka-unfair nito sa ating mga mamamayang Filipino. Kasi imagine yung mga kabuktutan nila, lahat mga kababayan ipinapahid sa ating Marcos administration para magmukha silang malinis, yung dumi nila pinapahid sa iba. Nagets na ninyo, mga kababayan? Pero nakabantay po tayo. Alam natin ang kwento. Nakasubaybay tayo, mga kababayan. At sabi nga natin, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ito nga po, naglitawan na ang katotohanan. Booking ang kanilang mga kasinungalingan. Ayos pa, ayan lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.